ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat na nagsasabing ang isa pang Mid-Range Capability o MRC Typhoon missile mula sa United States Indo-Pacific Command o INDOPACOM ay papunta na sa bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francil Margaret Padilla, ito ay makakatulong sa kanilang mga tauhan sa sandatahan lakas ng Pilipinas ng mas maepektibong pagsasanay. At marami ang nagsasabi na inihanda na ng Amerika ang kasanayan ng mga Pilipinong sundalo na maituturing na isa sa pinaka-kinatatakotang missile system sa buong mundo, maging ng kanilang katunggalin itong bansa na China. Una nang ipinortesta ng mga ito ang unang nasabing missile system na naging kontrobersyal noon dahil sa paglipat ng Amerika at ng mga sundalong Pilipino sa hindi pa matukoy na lugar kung saan sinasabi ng mga eksperto na nakatuon ito sa lugar kung saan kayang-kaya nitong abutin ang pinakamalapit na pampang ng China. Saad niya, "This is a welcome development for the Armed Forces of the Philippines. We can say that the more, the merrier. So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So we accept this willingly. We welcome events like this because this would help our personnel train faster. So we welcome if it will arrive." Ang Defense News, ang isang nangungunang pandaigdigang publikasyon na dalubhasa sa defense journalism, ay nag-ulat noong nakarang linggo na ang 3rd Multi-Domain Task Force Unit ng US Army ay inihanda ng kanilang Typhoon battery para sa pag-deploy sa Pacific Theater at malaki ang posibilidad na sa Pilipinas nga ito. Kung mangyayari, ito ang magiging pangalawang sistema ng missile ng US Army na pumasok sa rehiyon. Ang unang US Typhoon missile ay dumating sa Pilipinas noong April 11, 2024 at unang ginamit sa balikatan exercises. Ito ay nanatili sa bansa mula noon at huling nakita sa Ilocos Norte, isang coastal province na nakaharap sa Taiwan na itinuturing ni China bilang renegade province na napapailalim sa reunification. Sa huling ulat sa Beijing, sinabi namang ito na tila nagbabadya ang Pilipinas at Amerika na simulan ang gyera. Hindi makaturangan ito bilang isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas ayon pa sa China dahil ito raw ang nagpapasimuno ng gulo sa rehiyon na pilit naman nilang pigilan ito sa lahat ng paraan. Hindi raw dapat sumunod ang Pilipinas sa mando ng isang imperialistang bansa tulad ng Amerika at mas nanaisin pa din nilang makipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas sa isang mapayapang mapangaraan lalong-lalo na ang usapin sa South China Sea. Hindi umano matatapos ang gulo sa dalawang bansa hanggat nangihimasok ang Amerika sa problema sa rehiyon at ayon pa sa China, walang may makakuwang magandang bagay ang Pilipinas kung patuloy itong yuyuko sa dikta ng Amerika.